am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries. Let's go back to our topic for this morning, going together. Okay, so ngayon po, gusto ko pong iparating sa bawat isa sa atin. Naranasan nyo na po ba na kayo ay may isang destinasyon na pupuntahan, ngunit hindi kayo makapunta-punta dahil wala po kayong kasama? Naranasan nyo na po ba yun? Yung parang minsan, gustong-gusto nyo pumunta sa lugar na yun, o kaya pupunta kayo ng MOA, magmumowa ako. Pero wala kang kasama, kaya umulan pa. Tinamad na, kaya natulog na lang. Pero ito, may mga pagkakataon, kahit po umuulan, dahil meron kang destinasyon at meron kang kasama, gustong-gusto mo, magpapatuloy ka pa rin kahit umuulan, may kapote. Malakas pa rin yung ulan, hindi, mag-jeep na lang kami. So marami tayong rason kapag gusto nating puntahan ng isang bagay o isang lugar, tapos meron tayong kasama. Tama po ba? Sino po dito yung gustong-gustong umalis na mag-isa lang? Wala po ata. Okay, so pare-parehas tayo. Gusto natin pumunta na tayo ay merong kasama. So ganito po. Ayan, magpatuloy po tayo. Going together. So ngayon, marami naman po sa atin, maaring kayo po ay estudyante. Marahil tayo po ay nagtatrabaho. Meron po tayong kanya-kanyang nilalayon sa atin pong mga buhay. At ngayon, gusto ko pong iparating sa bawat isa sa atin ang nais sabihin ng Diyos. Hindi tayo makakapunta sa isang destinasyon na gusto natin kung hindi at wala tayong kasama. Amen po? So mamaya po sa pagtatapos po ng ating pong series na ito, tayo po ay mauunawaan natin kung ano ba ang nais iparating po sa atin ng Panginoon. So ngayon, pakibasa nga po ulit ng malakas ng mga kapatid namin na kumain ng umagahan. At meron kang kasama. So ngayon, pakibasa nga po ulit ng malakas ng mga kapatid namin na kumain ng umagahan. Meron kang kasama. So ngayon, pakibasa nga po ulit ng malakas ng mga kapatid namin na kumain ng umagahan. Meron kang kasama. So ngayon, pakibasa nga po ulit ng malakas ng mga kapatid namin na kumain ng umagahan. Meron kang kasama. So ngayon, pakibasa nga po ulit ng malakas ng mga kapatid namin na kumain ng umagahan. Meron kang kasama. So ngayon, pakibasa nga po ulit ng malakas ng mga kapatid namin na kumain ng umagahan. Meron kang kasama. Two are better than one because they have a good return. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Meron pa po. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be over, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Okay, thank you po. Makakaupo na po kayo. Para pair po tayo, kayo naman po ang tatayo. Pero mas madali po sa inyo. Tagalog naman po ito. So tayo na po kayo. Ayan. So ready, set, go. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung nag-iisa'y matagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Ayan, makakaupo na po kayo. Ay, parang ayaw nyo pa pang umupo. So, ayan. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. At alam ko po sa pagbasa pa lamang ng salita po ng ating Panginoon, alam ko po na may pangungusap na po agad siya sa ating pong mga buhay. So ngayon po mga kapatid, yung mga ating pong series ay naroon po tayo sa Going Together. So dito po iikot ang ating sermon sa umaga pong ito. Pakibasa nga po ulit ng malakas. 1, 2, 3, go!
Ayan, mapapalaban na naman po ako sa Tagalogan ngayong umaga. Ano po? Alone we can do so little, together we can do so much. So, ibig sabihin po nito, kapag nag-iisa ka, kakaunti ang iyong magagawa. Ngunit kapag ikaw ay may kasama, marami kayong nagagawa. So ito po ang ibig sabihin po ng ating pong pinag-aaralan ngayong umaga. Dito po tayo iikot. Alone we can do so little, together we can do so much. So ngayon po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, nakakita na po ba kayo ng traffic light? Ayan, alangan naman, syempre. So, may mga bata pa lamang po, alam na po agad natin yan. So, ngayon po, yamang ang pinag-uusapan po natin ay going together. So, napakaganda kapag ang isa pong traffic light, napansin nyo po ba, kapag lahat ng traffic light na dadaanan nyo ay naka-go, tuwan-tuwa po kayo, di ba po? So, minsan naman, yung parang nagmamadali ka, tapos pagdating dun sa stoplight, naka-red. Ano po, kanina ako po ay medyo nahuli pagpunta po dito at ako po nagmumotor lang. Bigla pang nag-stop yung traffic light doon po sa may Santo Niño. So napakainit, naka-coat pa naman po ako. So napakainit, sabi ko ano ba yan, ang tagal naman mag-go. So yun, na-remind po ako sa mensahe po ng ating Panginoon sa umagang ito. Going together. Napakasarap kapag tayo po ay may pupuntahan, tapos lahat sa traffic light ay naka-go. Napansin nyo po ba, kapag kayo ay nagko-commute, ano po, pag kayo nagko-commute, tapos doon sa ang haba-haba ng traffic, naka-green na, pero hindi pa rin umaalis yung nasa unahan nyo, ano pong mararamdaman nyo? Siguro yung iba po dyan na may mga sasakyan, tuloy-tuloy ang busena, ano po, ano ba, mag-go na, mag-go, diretso na. So, ibig sabihin po, may benepisyo kapag ang traffic light ay naka-go. Tama po ba? Ano pong benepisyo nito? So, ikaw ay ligtas na makakapunta o makakaalis sa intersection. So, ganun din naman po, kapag nagpumili tayong umalis, na ito ay naka-stop. Di ba po? Kapag tayo nagpumilit at ito ay naka-stop, maaari tayong mapahamak. Tama po? Maaari rin tayong mabangga o masaktan. So, ngayon po, mga kapatid, sa umagang ito, handa na po ba kayong pag-aralan ang series natin Going Together? Amen. Okay, so bigyan ko po kayo ng para po tayo may interaction. Pag sinabi ko pong amen, sasabihin nyo, yes, Lord. Para alam ko po kung gising pa kayo. Sige nga po. Amen. Yes, ayan, okay. So, medyo energetic po ang pag-aaral po natin sa umagang ito. So, dito po ikot ang ating pong pag-aaral din sa umagang ito. What are the benefits of going together as brethren in Christ? So, pakibasa nga po ulit ng malakas. 1, 2, 3, go. Ayan. Ang ating pong pinag-aaralan ngayon ay sulat po ito ni Haring Solomon. Alam ko po, sa konting background lamang po nito, si Haring Solomon po ay ang hiningi niya po sa Diyos ay hindi kayamanan, hindi niya po hiningi lamang ay kung ano-anong bagay. Kundi ang hiningi po ni Haring Solomon ay ang wisdom. Sabihin niya nga po wisdom. Ayan. So yung wisdom na yon, ito po ay napapakinabangan pa rin natin hanggang sa ngayon. So ito rin po ang pinag-aaralan natin sa umagang ito. So ngayon po, what are the benefits of going together as brethren in Christ? So ano nga po ba ang pakinabang kapag ikaw at ako ay lumalakad na magkasama bilang magkakapatid sa ating pong Panginoon? So ngayon pong umaga, meron po tayong 4 na benepisyo na pag-aaralan. So hindi ko po masasabi na ito na lahat. Ito po yung ilan sa mga benepisyo na maaari po nating matanggap kapag tayo po ay lumalakad kasama ang ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Pakibasa nga po ulit, number 1. Ayan. Number 1, we achieve more when we work together. So sa Tagalog po niyan, marami tayong magagawa kung tayo ay sama-sama. So ang text po niyan ay na makikita po natin sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9. 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang ginagawa nila. So alam ko po, malinaw na po yan sa atin, di ba? Meron po ba dito na 2 pong magulang ay parehas nagtatrabaho? Pakitaas nga po ng kamay. Meron po ba sa inyo na 2 magulang, yung mama at papa, parehas nagtatrabaho? Meron po ba? Ayan, meron po dun sa likod. Meron po ba sa inyo na isa lang ang nagtatrabaho? Parang, ayan si pastor, ayan. Meron po ba sa inyo na walang nagtatrabaho sa pamilya nyo?
Wala rin naman. Parang wala po akong kausap ngayong umaga. Ano po? So ngayon, gusto ko pong linawin sa inyo. Ano po, sinasabi po sa text na ating pinag-aaralan, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. So mapapansin po natin, kapag ang nanay at ang tatay ay may trabaho parehas, di ba po mas malaki yung kita? Tama? So kapag isa lang ang nagtatrabaho, isa lang ang kita. Ano po, isa lang ang kumikita. So, ibig sabihin, medyo less ang profit po nito. So, ganun din mga kapatid. We achieve more when we work together. So, ngayon po, base rin po sa isa sa pinag-aralan po namin, doon po sa Bible School, ang teacher po namin nito ay si Dean Julie. Ano po, pakibasa nga po ulit. 1, 2, 3, go. Ayan. Okay. So, ibig sabihin po niyan, human being is made for community and togetherness. So, ibig sabihin, ikaw at ako po pala ay nilikha ng Diyos para sa isang komunidad at tayo ay mapabilang sa komunidad na ito. Maranasan natin na tayo po ay kasama sa komunidad na ito. So, tayo po ay nabuhay sa mundong ito hindi para mag-isa lamang. Tama po ba? So, mamaya ko po lilinawin sa inyo, Pastor, paano naman po kami? Mga singles po kami. So mamaya po natin sasagutin yan. Ano po? Human being is made for community and togetherness. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, ay, nilikha ka ng Diyos. Para may kasama ka. Ayan. O para sumama ka rin sa iba. Ayan, okay. So ano po ba yung tinutukoy dito ng togetherness? Ano po? No man is an island. So ibig sabihin po nito, ikaw at ako na mga tao po na nilikha ng Diyos, hindi natin kayang mabuhay na mag-isa lamang tayo. Ano po sabihin nyo, kaya nyo po ba na pagkapanganak nyo, kayo na yung magbibihis agad sa inyo? Ano po? Pagkapanganak natin, agad tayo na yung mamimili dun sa DB Mall ng mga sapatos, damit na susuotin natin. Di ba? Hindi po. Di ba? No man is an island. So, ibig sabihin, hindi po natin kayang mabuhay sa mundong ito na mag-isa lamang. Malinaw po ba yon? Ano po? So, ngayon, no one is self-sufficient. Meron po ba dito na kayang-kaya nyo na yung sarili nyo? Kaya nyo ng sustentuhan, kaya nyo ng palakihin, hindi nyo na kailangan ang ibang tao sa paligid nyo? Meron po ba dito? Di ba wala naman? Sinabi rin sa salita ng Panginoon, no man is an island. Walang sino man sa atin na masasabing self-sufficient na ako. Kayang-kaya ko na, kahit wala kayo. Maaring meron na magsabi nun, pero ma-pride po yun eh. Everyone relies on others. Ngayon, gusto ko pong tanongin kayo, kanino kayo nagre-rely ngayon? Ha? Ayan, tama. Siyempre po, kami, ano po, sasabihin natin, sa Panginoon, siyempre, ano po. Pero ngayon, kung tutukoy naman natin sa mga tao, meron po dito mga estudyante pa lang nakarely kayo sa inyong mga magulang, sa pambaon. Ano po, hindi kayo makaalis kapag walang pambaon. So maaring nakarely din yung mga nagtatrabaho doon sa kanilang boss. Ano po, hindi ako papasok kapag wala yung boss ko. Bakit? Nasa kanya yung susi eh. So ano po, so maaring ganon. So tayo bilang mga tao, we are made, ano po, para mag-rely din sa iba. So habang tayo po ay going together, nais po na maranasan natin, ano po, nais ng Diyos na maranasan natin na isa sa benepisyo po ng ating pagsasama-sama, tayo po ay makasama ang ating pong mga kapatid sa pananampalataya. So nakikita niyo po ba yan? Ano po, ayan. So sinearch ko po yan, ang hirap mag-search niyan. Ano po? So meron po ba sa inyong talentadong tao na kaya rin gawin yan? Ha? Ano po, siya na yung nagigitara, siya na yung nagsisipol-sipol, meron pa siyang drums. Napanood ko po, meron niya mga tali dito sa likod para tumuktok. Ano po, so nung pinag-aaralan ko po yan, bago niya na-build yan, ano po, napakahirap, maraming proseso ang kanyang pinagdaanan. Pero ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Doon po ba sa mga tumayo kanina sa unahan, may napansin po kayong nakaganyan? Wala naman, di ba? Ano po, wala naman. Pero ito po yung gustong iparating sa atin. Ano po, maa-achieve natin ang isang bagay kung tayo po ay sama-samang ginagawa ang isang bagay na mapaparangalan ang Panginoon. So gusto ko po sabihin sa inyo, Pastor, kaya naman pala kahit isa lang eh. Gusto ko po sabihin sa inyo, bago po siya makapunta dun sa isla, sasakay pa siya, siyempre. Paano kung hindi siya marunong mag-drive? Di ba? Kailangan niya pa rin na magre-rely siya sa tao. Paano naman, marunong nga siya sa lahat ng instrument. Hindi naman siya marunong sumakay sa LRT.
Wala naman magtuturo sa kanya paano makapasok doon. Ano po, kailangan niya pa rin magtanong sa ibang tao. Kailangan niya pa rin mag-rely sa ibang tao. Bakit? Kasi tayong mga tao is non-sufficient. Hindi po natin kaya mabuhay na mag-isa lang. Maring tayo gifted, sabihin natin, ay mas magaling ako, marami akong nalalaman, marami tayong nalalaman, pero hindi natin alam lahat. Amen po? Yan po ang nais iparating sa atin ng Panginoon. Ang number 1 benefits, ano po, ng isang sumusunod sa Diyos na kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ano po, we achieve more when we work together. Maaring sa inyo pong mga opisina, sa inyo pong mga ministry, ano po, sa mga trabaho, kabuhayan na ating pong ginagawa linggo-linggo, nais po na maranasan ng Diyos na kailangan natin ng iba. Ano po, kaya nyo ba na magtrabaho kayo lang, napakalaki ng building pero mag-isa lang kayo? Kaya nyo po ba yon? So, hindi natin kaya. Kaya po, nililinaw sa atin na siya sabi sa salita po ng ating Panginoon, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. So, yan po yung una. Ano po? Number 1, na benepisyo na dapat po nating malaman sa umaga pong ito, we are built. Ano po? We achieve more when we work together. So, Pastor, ito na po, sasagutin ko na yung tanong kanina. So, Pastor, paano po kami mga single? Ayan, ito po yung sinabi ng Panginoon. Ano po? In Genesis chapter 2, verse 18, the Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. So, ibig sabihin, Pastor, paano nga po yun? Wala po kaming nakikitang suitable para sa amin. So, ang gusto pong iparating sa atin ng Diyos ngayon, nung panahon po kasing yan, ano po, si Adan pa lamang ang tao noon. Siguro, si Adan, wala pa siyang mama. Wala pa siyang tiyahin na maaaring magre-rely siya doon. Ano po, maaaring mga leon lang yung kasama niya, mga aso, ano po. Pero this time, ano po, it is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. So gusto ko pong sabihin, sino po yung mga singles po dito? Pakitaas po ng kamay. Ayan, dami nga po pala. Opo, ang dami po na singles natin dito. Ano po? Pero yung gusto pong iparating, sinipat na po ako doon, ganun. Ano po? Ang gusto pong iparating sa atin ng Diyos sa umagang ito, I will make a helper suitable for him. Kung hindi man po tayo biniyayaan ng Panginoon ng isang tao na makakatuwang natin sa atin pong buhay habang tayo po ay nandito sa mundong ito, meron pa rin ibibigay na ang Diyos na katulong natin para magawa ang layunin niya sa ating buhay. Amen po. So, ano nga yung sasabihin niyo? Amen po. Yes, Oy, pa. Amen po. Yes, ayan, yes, Lord. Hindi man biniyayaan ng Diyos, ikaw at ako minsan, ng partner natin sa buhay na ito. Pero tandaan po ninyo, kapag ang Diyos ang kasama natin, mananatili po tayo. Bakit? Yung helper natin ay nagmumula sa itaas. Amen po? At yun ay ang Diyos. Purihin po ang Diyos sa una pong benepisyo na pinarating po niya sa atin. So ngayon, pakibasa nga po ulit. Ayan. Kakaunti ang magagawa ng isang tao, ngunit marami ang magagawa kapag tayo ay sama-sama. So ngayon, yan po yung number 1 na benefits. And number 2 benefits po ng isang tao na tayo po ay sama-sama going together as brethren in Christ. Number 2, we have someone to lean on if we ever stumble. So sa Tagalog po niyan, meron tayong isang taong masasandalan. Meron tayong taong masasandalan kapag tayo ay nadadapa. So ibig sabihin po nito, ano po ikaw at ako, aminin man natin sa hindi, linggo-linggo nadadapa tayo. Linggo-linggo nangihina tayo. Linggo-linggo, maaring kayo po nakakapagsalita ng mga salita na hindi maganda, hindi nakalulugod sa Panginoon. Linggo-linggo, minuto, maaring segundo, nagkakasala tayo sa Diyos. Bumabagsak tayo. Kaya po, ang paglilinaw sa atin ng Diyos ngayon bilang isang benepisyo rin na dapat nilalagay po sa ating mga puso ay meron tayong isang tao na malalapitan, masasandalan kapag tayo ay nadadapa. So ito po yung in verse 10, sinasabi po, if either of them falls down, one can help the others up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. So sa Tagalog po nito, kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama.
Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. So gusto niyo po ba na mabuhay lang kayo na mag-isa? Tapos linggo-linggo nadadapa pa kayo, nadadapa pa tayo. Ano po? Nais ng Diyos na meron po tayong mga tao na makakasama habang nilalakad natin ang journey natin sa mundong ito. Na kapag tayo ay nadapa, meron tayong masasandalan. Ngayon, gusto ko pong tanungin kayo, kanino kayo sumasandal kapag kayo ay nangihina? Sa asawa po ba? Sa kapatid? O sa life group leader? Ano po? O maaring merong inilagay ang Diyos na tao para sandalan natin sa panahon na tayo ay madadapa. Kasi hindi natin masasabi na araw-araw nakatayo tayo. Amen po? At kapag ikaw ay wala nang masandalan, kapatid, baka nakakalimot ka lang. Meron pang pinakadapat tayong sinasandalan. At sino yon? Ang Diyos. Takbuhan man tayo ng maraming tao sa paligid natin. Pero kapag may pagkakataon na walang-wala na tayong masandalan, ang Diyos ang dapat nating sandalan sa mga panahon na tayo ay nadadapa at nahihirapan. So meron pong isang text po sa Bible. Dito po makikita nyo. Pakibasa nga po ulit. Ayan. Di ba po napag-aralan natin yung staff ni Moses? So ngayon, Moses and his staff. Ito po isang illustration para mas mapalalim pa po natin na may benepisyo kapag ikaw ay nadadapa at meron kang kasama. So ito po yon. In Exodus chapter 17 verse 8 to 13, ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang Amalekita. Si Moises naman ay kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. So ito na po yun. Okay, next po. Ayan. Kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Ngayon, ito po yung problem. Ito po yung problem at problem din natin. Nangawit na si Moses, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. So mapapansin po natin sa teksto po na ating pinag-aralan, even si Moses, na tapat na lingkod ng ating Panginoon, bumabagsak siya, nanghihina siya physically, di ba po? Sinabi doon, nangawit si Moses. Naku po, nangawit din ang Moses. Okay, sige po. Nangawit na si Moses, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato. So, ibig sabihin, kahit mapapansin po natin tayo kargado tuwing linggo, magaganda yung mga mensahe na ating napapakinggan lagi. Even si Moises, galing pa sa Diyos yung kanyang mga tinatanggap, pero nanghina rin siya. Tama po, nanghina rin siya. At anong ginawa? Dahil meron siyang merong mga tao na nasa paligid niya. Ano po ang ginawa? Ano po ang ginawa? Tinulungan siya. At ito po yung isang benepisyo na dapat po nare-remind din lagi sa atin. Sa mga panahon na tayo ay bumabagsak, sa mga panahon na tayo ay nangihina, katulad ni Moses, dapat meron din tayong tinatawag na Aaron at Hur. Yan po ay yung mga kapatid niya po na mga pari. Tinulungan siya. Biruin niyo po yun. Hanggang lumubog ang araw. So, ibig sabihin, ngalay na ngalay siya. Tayo nga po, yung mag-worship pa lang sa Panginoon, na ganito nangalay na ako, bababa na muna ako, sa puso naman nakatingin ng Diyos. Di ba po? Doon pa lang, ilang minuto pa lang, ngalay na tayo. Pero biruin niyo po to sina Moses, hanggang lumubog ang araw. Ganon sila kangawit. Yung word po na ngawit dito, ngalay. Ngalay. So, napagod din si Moses. Pero dahil meron siyang katulong, may mga tumuwang sa kanya, at ito po ang naranasan niya. Sila po ay,
nanalo sa kanilang kalaban. So mga kapatid, ano man po ang laban ninyo sa buhay ngayon, gusto pong iparating sa atin ng Diyos. Mangangawit at mangangawit tayo. Mapapagod at mapapagod tayo. Pero sa kabila nito, kaya po meron tayong samahan, meron po tayong iglesia, meron pong binuo ang Panginoon para ano? Para tayo ay samahan sa mga panahon na tayo ay nangihina. So ngayon po, ang alone we can do so little, together we can do so much. Amen po. Amen po. Ayan. Yes, Lord. Ano po, nawa po, sa mga panahon na mararanasan natin, yung naranasan din ni Moses, tayo po ay may mga taong tutuwang din sa atin. Pero alam nyo po ba, bakit sila tumuwang? Kasi mayroong benepisyo. Kasi mananalo sila eh. Pero kapag napapansin nyo, bakit hirap na ako, wala pang tumutulong sa akin kapatid? Ipacheck po natin yung puso natin, baka hindi ito tama sa harapan ng Diyos. Alam nyo po minsan, kaya lumalayo din yung mga tao sa atin po. Baka minsan sa atin po yung problema. Mga kapatid, paglilinaw po ito sa atin. Kapag ang Diyos, nais ng Diyos na may tumulong sa atin, pero kapag yung buhay natin mismo ay talagang ayaw natin magpalapit sa iba, kaya rin pong gawin yun ng Diyos. Amen po? Amen. So, the second benefit of going together as brethren in Christ, pakibasa nga po ulit. Okay. And then, the third po na benefits ng going together as brethren in Christ, ito po, we have someone to keep us warm as the seasons change. Merong dapat tayong tao na nilalapitan na sa mga panahon na magbabago ang sitwasyon ng ating buhay. So ito po yung sinasabi sa verse 11. Also, if two lie down together, they will keep warm, but how one keep warm alone? So sa Tagalog po nito, kung malamig ang panahon, maaari sila magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? So ang konteksto po nito ay para lamang sa may mga asawa. So kapag alam ko po ang konteksto po nito ay para lamang sa may mga asawa, pero maaari rin po natin kunin yung principle po nito bilang magkakapatid sa pananampalataya. Hindi po araw-araw tayo ay mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po araw-araw na naranasan nyo na po ba, maaring nangyari na sa inyo. Pagkasiban nyo pa lamang dito sa church, pag uwi nyo, problemado agad kayo, lupay-pay agad kayo, problemado sa iba't ibang isipin. Maaring ganun po, nagbabago ang ating panahon. Nagbabago tayo minsan dahil din sa mga panahon. So ngayon, kung malamig ang panahon, maaari sila magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? So ngayon din mga kapatid, kapag nararamdam mo na ikaw ay hindi na mainit sa Panginoon, lumapit ka sa mga kapatid na nag-aapoy sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi yun yung kailangan natin. Minsan kasi ang tao po minsan, hindi mo na ako sasama sa kanila kasi napakalayo ko na Sila, aggressive na, sila okay na dun sa ministry, okay na ako dito, magpapalakas muna ako, saka ako lalapit ulit sa kanila. No! Hindi po natin kayang lumakas sa sarili lamang natin. Pero kaya po natin ito, sa tulong at biyaya ng Panginoon kapag tayo mismo lumalapit sa mga kapatid natin na mainit din sa Panginoon. So napansin niyo po ba yan si Paul? Si Paul po ay isang kilala natin na character po sa Bible. So siya po ay laging ilang beses na po siyang nakulong. Pero sa kabila ng kanyang pagkakakulong, siya na nakakulong, siya pa rin ang nagpapainit sa pananampalataya ng kanyang mga kapatid na nasa labas. So ganun po, di ba? Napakahirap ng sitwasyon ni Paul. So sinabi po sa Filipos chapter 4 verse 8 to 9, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natututunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. So isa lamang po ito sa sulat ni Apostol Pablo sa kanya pong mga kapatid na nasa labas.
So kahit siya yung nasa loob, ano po, siya pa rin yung nagpapainit sa pananampalataya ng mga kapatid niya sa labas. Ngayon, mga kapatid, kapag may lumapit po ba sa inyo na kapwa nating kapatid sa pananampalataya tapos down na down, sa palagay nyo, may initan nyo rin po kaya sila? May impartan nyo rin po kaya sila ng eagerness nyo sa pagsunod sa Panginoon? O baka parehas po tayo? O kaya baka parehas po kayo? So mga kapatid, nais po ng Diyos na ikaw at ako ay dapat nag-iinit sa ating pananampalataya. So nakikita nyo po yan, so kandila, alam ko po, marami sa inyo ay alam na ito, doon po sa mga nag-birthday. Pakataas nga po ng mga nag-birthday dyan. Oh, nahiya na, yan. Okay, yung mga nag-birthday po. So alam ko po, alam nyo to, maaaring kahapon lang, o may nag-blow pa. Kapag ang kandila, isa po sa karakter niyan, kapag siya ay hinipan, namamatay. Pero ito po, napansin nyo, kapag ang isang bahay na nag-aapoy, talagang patuloy na hinampas pa ng hangin, ano po ang nangyayari sa kanya? Mas lumalakas pa yung apoy. Tama po? So ngayon gusto ko pong sabihin sa inyo, yamang ang pinag-aaralan po natin is keep warm. So ngayon, ikaw ba ay kandila o apoy? Kayo makakasagot niyan. Lord, kandila ba ako? Na kapag may dumating na isang problema o mahinang problema, hinipan lang, tumba agad ako. O baka, kapatid, nawa maging apoy tayo. Sa tuwing tayo hinahampas ng iba't ibang hangin, hinahampas tayo ng iba't ibang problema sa labas. Kapatid, isang araw lang tayo nandito sa church. Yung 6 days natin nasa labas, maraming hangin doon. Maraming papatay sa init at alab natin sa pagsunod sa Diyos. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, kapag lumabas po tayo dito at hindi tayo nag-aapoy sa Panginoon, maaari din tayong maging katulad ng kandilang ito. Na konting pag pinagdadaanan lang, bagsak agad. Kapatid, ang Diyos po ang nakakaalam ng puso nyo ngayon. Ito ba ay malamig? Ito ba ay maligamgam? Ito ba ay nag-aapoy? O kaya naman, ito ay pawala na. Ngayon po, nais ng Diyos iparating sa atin. Kailangan natin ng mga kapatid natin na maaring makatulong sa pagpapainit ng ating pananampalataya sa Diyos sa panahon na tayo ay nanghihina. So ngayon po, alone we can do so little, together we can do so much. So ngayon po, yan yung pangatlo pong benepisyo na atin pong pinag-aralan. We have someone to keep us warm as the seasons change. So ngayon, ito na po yung number 4 at last na benefits po. So ngayon, pinagpapala po ba kayo na benepisyo na salita ng Panginoon? Amen. Ayan, amen. Yes, Lord. So ito na po yung pang-apat na benepisyo. We grow stronger through companionship. So, benepisyo po ng tayo ay lumalakad na sama-sama sa Panginoon, tayo po ay lumalago dahil Dahil meron tayong mga katuwang. At ito po yung sinasabi sa verse 12. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad nalalagot. So ganyan na po, yan na po yung tumutukoy sa isang prinsipyo bilang magkakapatid sa pananampalataya. Kapag tayo po ay katulad ng isang lubid, kapag tayo po ay tayo po ay sama-sama, nagiging matatag po tayo. Pero lagi niyo pong tatandaan, kapag ikaw ay nag-iisa lamang, hindi tayo lalago na mag-isa lamang tayo. Di ba po, noong unang series natin, grind together, kapag nag-grind tayo ay mas nauhubog pa ng Panginoon. And next series po natin, growing together, kailangan pa nating lumago kasama ang kapwa natin mananampalataya. At ngayon, kapag malago na tayo, doon pa lamang po tayo makaka-growing together. So ngayon, kung ang nag-iisa ay maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Sa inyo pong bahay, sino po ang lagi nagtatagumpay? Yung asawa niyo po bang lalaki? O asawa niyo pong babae? Sino po yung mas mataas lagi ang boses? Ha? O wala naman, parehas po kayo mahinhin. So, sa bawat laban sa atin, sa araw-araw, meron po talaga dyan nangingibabaw minsan . Meron po dyan nangingibabaw minsan.
Minsan, maaring may makakasalubong lang kayong tao, mainit ang ulo. Minsan yung init ng ulo niya, maapektuhan ka na rin. So, maaring, paano mo yun mapagtatagumpayan kung mag-isa ka lamang kung wala kang Diyos sa puso mo? Hindi natin yung kaya. Kaya nais po ng Diyos, kapag ang Diyos naghahari sa ating mga puso, tayo ay magtatagumpay. So ngayon, unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. So sa Tagalog po nito, ang isang samahan po, ang pagkakaisa ay isang kalakasan. When the teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Kapag tayo po ay sama-sama, meron pong magandang mangyayari sa ating samahan. Napansin niyo po ba yon? Ang isang pamilya, tapos iba-iba kayo ng desisyon sa buhay. Yung buong pamilya niyo, iba't iba kayo ng layunin. Wala kayong pagkakaisa, ang gulo ng pamilya. Pero kapag nagkakaisa ang pamilya, sama-sama, tulong-tulong, mas laging pinagpapala ang pamilyang ito. So ngayon, ayan. So makikita po natin dun sa verse na meron pong lubid. Tama po ba? So ngayon, nakakita nyo po dyan ng isang balon. So ang isang balon pong ito, bago makuha yung tubig na nasa ilalim, bago makuha yung isang tubig na nilalayo na kailangan, di ba po, yun yung binivision ay makakuha ng tubig. Pero kailangan niya ng lubid. So kapag ang kukuha doon sa vision, doon sa tubig ay isang hibla lamang na napakahina, hindi po yung kaya. Maaring pagtaas pa lamang nung tali, maputol na. Pero ito po ang tandaan nyo, kapag ikaw at ako ay sama-sama tayo at kasama natin ng Panginoon, tayo ay magiging isang matibay na hibla. Hibla na o lubid, may aangat natin ng tubig o mag-goal natin, marireach natin yung inilagay ng Diyos sa puso natin. Bakit? Kasi sama-sama po tayo. Amen po? Ngayon, gusto ko po kayong tanungin, kaisa po ba kayo namin? Yes, Lord. So, dapat kaisa po tayo. Kaisa po tayo. So, ngayon, kung ang nag-iisa ay maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad nalalagot. So, napansin niyo po ba noong mga panahon na down kayo, meron po mga dumadalaw sa inyo na mga kapatid at na-strengthen po tayo, muli na ibalik po tayo sa pagsunod at paglilingkod natin sa Panginoon. Yun po yung tinutukoy dito na lubid. Tayo mismo ay nagtutuwangan para wala po sa ating maiwan. Amen po? So ito po yung pinaka-goal natin. So kung kanina po nakita nyo yung balon, para makuha yung tubig sa ilalim, kailangan ng maraming lubid na sama-sama. Ngayon naman po bilang isang iglesia, ito po yung dapat layunin ng ating buhay. Pakibasa nga po ulit. Ayan. Kaisa po ba namin kayo sa pagsulong po ng purpose po ng ating mga buhay? Amen. Dapat po, Lord, nawa po maging lubid din po ako, nakatuwang sa pag-abot sa marami pang kaluluwa, sa marami pang mga buhay na hindi pa po nakakakilala sa iyo. So the number 4 benefits of going together as brethren in Christ, ito po yon, we grow stronger through companionship. Amen po? Amen po? Ayan, yes, Lord. Okay, so ngayon po, in Romans chapter 12, verse 16, magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. So ito lamang po ay isa sa sulat po ni Apostol Pablo, na gusto pong iparating sa atin na magkaisa tayo ng saloobin. Kapag iba ang saloobin ninyo, sa saloobin namin, wala po itong mabuting mangyayari. So ngayon po mga kapatid, nais ng Diyos, sinabi rin po dito, huwag kayong magmayabang. Bakit? Kasi nais ng Diyos na tayo po ay laging humble down sa Kanya at kapag laging humble tayo sa Panginoon, tuturuan tayo ng Diyos kung paano makikisama sa iba na iisa ang layunin. Amen po? So alone, we can do so little. Together, we can do so much. So as the summary po ng ating pag-aaral, so ngayon pong umaga, So ito po yung mga benepisyo ng paglakad po natin ng sama-sama bilang magkakapatid sa ating pong Panginoon. Number 1, we achieve more when we work together. Number 2,
we have someone to lean on if we ever stumble. Number 3, we have someone to keep us warm. As the season change, we grow stronger through companionship. Mga kapatid, alam niyo po ba, di ba napakaganda, ang gusto po kasi lagi ng tao may benepisyo. Tama po? Sino po dito yung may mga SS na? Yan. Sino po dito yung may mga PhilHealth? Di ba? Napakasarap kapag gustong-gusto lagi ng tao may benepisyo eh. Pero kapag malinaw po sa atin na tinanggap natin ang 4 na benepisyong ito, kapag tayo ay sama-sama, makaka-going together po tayo. Ano po, magiging kasama tayo sa pagsulong ng kaharian ng ating Panginoon. So ngayon, mapapansin nyo po, doon sa atin pong 4 na benefits, makikita nyo po doon lahat ay sinimulan ng we. Pakisabi nga po ulit. Ayan. Yung word na we, ibig sabihin po niyan, hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang siya, tayo. Tama po ba? So as we going together, nais po ng Diyos na sama-sama tayong lumalago at sinusulong ang kanyang kaharian dito sa lupa. At kung ikaw ay hindi po namin katawan, ano po kapatid, ito na po yung paglilinaw sa atin ng Diyos sa umagang ito. Sa iba't iba man na talento, biyaya na ibinigay sa iyo ng Panginoon, maaring yan ay kasangkapanin para ikaw ay mapabilang din sa isang layunin po ng iglesyang ito. At sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, alam ko po na may tinuturo po ang Diyos sa atin po mga buhay sa umagang ito. Gusto ko pong sabihin sa katabi nyo, sabihin nyo sa katabi nyo, ting-ting ka lang. Ayan. Okay. Ayan, okay. Nagising yun ba? Anong ting-ting lang? Ano po? Okay. Gantihan nyo, ikaw din. Ayan, okay. So, ibig sabihin po niyan, ano po mga kapatid, dito na po tayo magtatapos. Kapatid, sa umaga pong ito, nais iparating sa atin ng Diyos, ting-ting ka lang. Hindi po ito nakabase sa size ng katawan. Ano po? Ito po ay nakabase sa buhay po natin. Kapag ang isang ting-ting ay pinangwalis natin, wala itong, di ba po? Wala itong kabuluhan. Kahit kitang-kita mo, maraming lilinisin, tapos ting-ting ka lang, hindi mo kaya yan. Ano man ang gawin mo, mapuputol at mapuputol ka lang, manghihina ka lang, mapupudpud ka lang, kasi mag-isa ka. Pero ang gusto ng Diyos, as we going together, as a brethren in Christ, maranasan po natin ito. Oo, ting-ting lang ako. Oo, ting-ting ka lang din yung katabi mo. Oo, ting-ting lang tayo. Pero tandaan po ninyo, ito po ang mahalaga dyan eh. Yung tali sa ting-ting, di ba? Merong isang Diyos na nagbigkis sa atin. May nag-iisang Diyos na naglagay sa ating mga puso ng isang tunay na pananampalataya para gawin natin kung ano ang nais niyang ipagawa sa buhay natin. At magkakaiba man po tayo, tandaan nyo, magkakaiba man tayo, pero dahil may nag-iisang Diyos na nagbigkis sa atin, mapupuntahan po natin ng destinasyon na pinapatahak po sa atin ng ating Panginoon. Nawa po ang mga puso po natin sa umagang ito ay tinuruan po ng Diyos na, Lord, ano po ba ang parte ko ngayon? Ngayon na nalaman na natin ang iba't ibang benepisyo ng pakikisama sa ating mga kapatid sa pananampalataya, ano ang itinuturo sa inyo ngayon ng Diyos? Lord, ting-ting lang ako, pero gusto kong mapasama sa isang walis na may iisang layunin. At mga kapatid, kung sa palagay po ninyo, na kayo ay hindi pa kasama sa bigkis na ito. Ito na po ang pagkakataon na inilalagay po ng Diyos sa puso natin na kabilang ka na. Kabilang ka na sa layunin ito. At doon po sa mga feeling nyo na kayo ay mag-isa, ito po ang nais iparating sa atin ng Diyos. In Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And I am with you always, even unto the end of the world. So, na-double lang po. Ano po? Pero ito po yung gusto kong sabihin at nais pong iparating ng Diyos sa atin ngayon. Kung ting-ting lang ikaw, kung ting-ting lang ako, ito po ang nais idiin sa atin ng Diyos ngayong umaga. I am with you always.
nangihina ka, napapagod ka sa trabaho, sa mga ministeryong pinapagampanan sa atin ng Panginoon, laging inire-remind sa atin ng Diyos, I am with you always to the end of the age. Kasama natin ng Diyos sa mga panahon na nag-iisa tayo. At sa mga panahon na walang-wala tayo, still ang Diyos pa rin ang umaabot po sa atin. Kaya po sa umagang ito, nawa po, naging malalim po sa atin ito pong broom principle. Na Lord, wala po akong magagawa kung mag-isa ako. Pero dahil ikaw yung umabot sa akin, you are always with me. Salamat po, Panginoon. So ngayon po mga kapatid, sa atin pong pagtatapos ay ito po ang mga life questions na dapat po o maaari nyo pong picturean ngayon na mga kapatid na maging malalim po sana sa atin. Na as we going together, the benefits na natanggap po natin kapag ginagawa natin ito ay mismong ang Diyos. Yan po yung una. So ito po yung pangalawa. So mga kapatid, sa pagtatapos po ng banal na gawain pong ito, alam ko po ako ay isang normal lang din na tao. Pare-parehas lang po tayo, katulad po ng ating pinag-aralan. Pero alam niyo po kung bakit nagiging isang extraordinary ang isang tao? Dahil sa Diyos na kumikilos sa kanyang puso. Kung gusto po natin na tayo ay maging isang lingkod na maging tapat na lingkod ng ating Panginoon, dapat lagi po nating ipinagkakatiwala at isinusuko sa Kanya ang ating pong mga buhay. Pantay-pantay lang po tayo. Ngayon, nasa pulpito lang po ako kasi medyo mataas po ang tinatayuan ko. Pero maaring pagbaba ko po dito, mas mataas pa nga po sa akin ng iba. Kapatid, pare-parehas lang po tayong nilikha ng Panginoon. Pero kapag malalim po sa atin na lagi tayong konektado doon sa Diyos na umabot at lumikha, nag-design sa ating mga buhay, ang Diyos po natin ang siya magbibigay ng mga bagay na hindi po natin kayang hanapin sa mundong ito. At sa panahon na ikaw at ako man, hindi ko alam, pero ito po ang nais parating ng Diyos. May nabibigatan po sa inyo ngayon. Meron po nahihirapan sa inyo ngayon. Meron po sa inyo ngayon na palagay nyo kayo ay broke na broke. O kayo ay nanlalamig sa pagsunod sa Panginoon. Ito na po ang pagkakataon na pinapaalala ng Diyos, I am with you always until the end of the age. Pare-parehas po tayo. Kailangan natin ang Panginoon. I am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries.